everyone. Pagpalang ang mga Diyos na nakila sa lahat ng bagay, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na pinagkalog sa amin, Panginoon, ang kalakasan, maging ang pag-ibingan, Panginoon, sa maghabang, Lord Jesus, at nakarap. Nakadako po kami, Panginoon, sa iyong bahay, sumbahan, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Siyang nananahan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang. Nariyan, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin, Lord Jesus. Pagpatawad, Panginoon, ang iyong mga nagawang kasalanan, Lord Jesus, sa inyong harapan. Maging karapat dapat nawa kami, Panginoon, ngayong gabi, Lord Jesus. Dalangin namin, Panginoon, Lord, na aming mga sarili, Lord Jesus, ay maging kaaya-aya, maging aming mga panalangin, Lord Jesus. Pagkaloob niyo, Panginoon, ang iyong kapahayagan sa iyong mga salita na aming papakinggan, Panginoon, ngayong gabi, upang maging pagpapala sa amin at maging biyaya, Lord Jesus. Maging kalakasan nawa ng bawat isa, Panginoon, ng iyong mga salita at manahan, Panginoon, sa aming mga puso at aming may sa buhay, Lord Jesus. Pagpalain ang bawat isa, Panginoon, na may dinig ng iyong salita, Panginoon. Ang iyong mga gagamitin, mga nalito, Panginoon, mga tatayo sa ng pulpito. Gamitin niyo, Panginoon, ang bawat ministeryo, Panginoon, at pagpalain, Panginoon, at maluwalhati nawa, Panginoon, ang iyong pangalan, Lord Jesus. Dalangin namin, Panginoon, ngayong gabi ay hindi kami, Panginoon, mabuhi, Panginoon, Lord Jesus, na wala lang bagkus, Panginoon, mahuwi naman namin, Panginoon, ang katugunan sa aming mga panalangin, maging ang biyaya sa iyong mga salita, Lord Jesus.
Ingatan niyo din, Panginoon, ang mga pagkamalamang, Panginoon, kung paano niyo kami ingatan, dahil ginawa sila, Panginoon, Lord Jesus. Pagpalahin din, Panginoon, ang mga gumaganap din ng ganitong uri ng gawain, Lord Jesus. Masamba ka nawin, Panginoon, ng malaya ngayong gabi ng Lord Jesus. Sa iyo, Diyos, ang mataas na papuri at pasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo ng aming Diyos na napagligtas. Amen. God bless you, Brother MJ. Mga po. Muli, binabati ko po kayo ng isang magandang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus Cristo, mga kapatid. Salamat sa Diyos na it's good to be back in the house of the Lord, na iningatan niya tayo na makadako sa bahay-sambahan upang maging kabahagi ng gabi ng Panginoon. Kung meron man po kayong prayer request, ay maganda po upang mamaya ay may pasa dito sa unahan at mabasa ng ating mga ngaral, maging ang magpapatotoo at mag-aari ng awit ay bibigyan natin ang pagkakataon. Salamat sa Diyos na nandito tayo muli. At ngayon ay June 24 na. Natapos na naman ang buwan ng June. Hanggang 31 ba? 30? Hanggang 30. So ilang araw na lang mga kapatid ay mag-July na naman. At totoo na pinapabilis ng Diyos ang panahon, mga kapatid. Naramdaman niyo pa na napakabilis na. Parang kahapon lang ay galing tayong Sunday, general service at ngayon nakikita na. So, ganyan kabuti ng ating Diyos dahil sabi nga niya ay kung hindi niya pabibilisin ang panahon, mga kapatid, may hirapan tayo, no? So, pinapabilis ng Diyos ang panahon upang hindi na tayo mahirapan dahil nakita nyo ang gulo ng paligid natin ngayon, ano? Sa politika, sa eskwelahan, sa trabaho, talagang miski sa bahay, magulo na din eh. So, ngunit salamat sa ating Diyos na tinuturuan niya tayo sa dako nito ng kanyang mga salita, no? Para maging maayos ang ating buhay, mga kapatid. Okay. At habang inantay pa natin ang iba pa natin mga kapatid, tayo umawit muna ng isang masayang awit. Awit yung sabi, alam na alam nila ito mga kapatid. Fill my way with love. That we walk, blessed Lord, in the way thou hast guided us. Let me walk, blessed Lord, in the way thou hast gone, leading straight to the land above. Giving cheer everywhere to the sun and the Lord. Fill my way every day with love. Baby, fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove. Let me go on the one, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Keep me close to the side, keep me close to the side of my Savior and God. Let me never in darkness roam. Keep my path free from wrath and my soul sad. Hallelujah. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove. Let me go
my way every day with love. As I walk with the heavenly love, let me go on the wide with a song and a smile. Fill my way every day with love. One more time. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly love, let me go on the wide with a song and a smile. Fill my way every day with love. Fill my way with love. Nakidala ko na po sa isa pang bahagi natin gawain ang pagpapagtoo sa ating Panginoon at ang pag-aalay ng awit. Nais kong magbigay ng nagkakataon sa inyo mga kapatid. At kung wala man ay nais kong samantalin ang pagkakataon na pasalamatan ng Diyos sa patuloy na kabutihan niya na ginagawa sa pag-iingat niya sa trabaho at sa kalakasan na nagkakaroon niya. Tunay na napakahirap na maging ganito ang ginagampanan ng trabaho na magturo sa mga estudyante. No? So, mga ano kasi, hindi ko alam kung anong ugali pa meron sila dahil 60 plus na sila ngayon mga kapatid sa classroom. Dating ano lang, 50 lang. So ngayon 60 plus na ang hinahandle ko. So napakahirap magbalance dahil hindi mo alam kung iiral yung galit mo o inis mo o yung pagiging Kristiyano mo mga kapatid. No? So kaya parating sa bahay talagang totally drain na ako. Ngunit nalala ko lagi yung sinabi ni Pastor na laging ipag-pray yung mga estudyante na kontrolin yung mga ugali nila. So, salamat sa Diyos na effective siya mga kapatid na pag pinag-pray mo, kagaya nga ng sinabi ni Bar Richard, pag pinag-pray mo yan, talagang titigil yan mga kapatid. So, yun, effective siya. Try nyo din mga kapatid. Kapag may gusto kayong patigilin, ano pala, kumbaga ano ba? Kumbaga sa ano kung gusto mong, ano bang better word? Ayun na lang, patigilin. Ipag-pray mo siya mga kapatid. Itigil yan. So, kung yung bibig nga ng leon, pinatigil, di ba? So, yung kaibigan mo, yung ano mo po, yung katrabaho mo pa mga kapatid. So, i-try nyo yan mga kapatid. Balitaan nyo yung ano ngayon, yung mga lumalabas na balita ngayon. No? So, kita nyo, napakahirap mga kapatid. So, sa eskwelahan, napakadaming mga nangyayari, no? So, yun ay bunga ng mga nagaganap sa loob ng tahanan. No? So, salamat sa Diyos na nandito tayo sa pananampalatayang ito na hindi lang tayo tinuturuan tungkol sa mga kaalaman na nasa Bible, kundi tinuturuan din tayo ng kagandahang asal mga kapatid. So, salamat sa Diyos kung wala na kayong patotoo ay mamaya pakihanda po ang mga prayer request para mabasa ng ating mga huwag natin baliin na hindi na tayo nag-prayer request mga kapatid. No? So, alalahanin natin kung anong bang dapat natin ipag-pray kahit mga simpleng bagay man yan. Kasi kung dito nga wala tayong may prayer request, sa tahanan pa kaya natin meron tayong parang nagiging hipokrito tayo sa Panginoon mga kapatid na dito wala tayong may pag-pray pero sa tahanan natin nag-pray tayo sa Panginoon. So much better na huwag ka lang hindi mag-pray sa tahanan mo kung dito wala kang na-pray request. Kaya dahil ito ay prayer meeting, hindi ito homily o something na gathering lang. Ito ay prayer meeting, so kailangan natin na tayo ay merong prayer
request. So, salamat sa ating Diyos. Ayan ay paalala lamang. Dahil minsan kasi, kung hindi natin na papaalala yan, nawawala o namamatay. So, hindi po ako nagagalit sa inyo. Alam ko mas matanda kayo sa akin, pero yan ay paalala lamang. Mahal ko kayo sa ating Panginoon. So tayo dadako na sa pang bahagi ng ating buhay na pakikinig ng salita ng ating Diyos. Inahingan ko muling buhat sa tayo tuloy. With that, in reach out and touch the Lord. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. Reach out, touch the Lord. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. Just another touch, Lord. Just another touch, Lord, from You to help in my trials I go through. Sa tawag natin mga gabi. Oh Lord, may be the night. You send a ray of light. May I get a touch, Lord, from Patuloy namin pinapupurihan at pinasasalamatan sa gabing ito at binababa muli namin ang aming mga sarili sa iyong harapan. Nawa ikaw ang siyang tumatnubay sa bawat isa sa amin at muli mong pagpalain ang iyong banal na salita upang maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Lord, maging kalakasan muli ng aming kaluluwa at para sa ikatitibay ng aming mga pananampalataya ang iyong salita, Lord Jesus. Lord, sa gabing ito, tinitiwala namin ang lahat ng bagay sa iyong makapangyarihang pangalan at sa iyo kami nagbabalik ng katastasang papurit pagsamba. In the mighty name for Lord Jesus Christ we pray. Amen. Bago makatutong bawat isa, ay magbukas ng ating mga Bible. Unahin natin dito sa Book of Isaiah, chapter 41.
verse 10 sa Isaiah chapter 42 verse 16. Dito tayo sa Isaiah 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So chapter 42 verse 16. And I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. Yan salita ng ating Panginoon. At marami pong mga bumawisa. Ang Diyos ang siyang magpala sa kanyang salita. Pinabati ko muli ang bawat isa sa pangalan nating Panginoon Kristo. Nandito muli tayo sa Ray Dalanginan para tumalangin sa ating Panginoon. At yan ay sabi ng ating mga propeta ay kalooban ng ating Panginoon na nasa tahanan ka ng Panginoon. Hindi mo kalooban, sabi ng ating mga propeta, kundi ito kalooban ng Panginoon. At yun ay ang Holy Spirit ang nagpupus sa iyo, nagpupus sa iyo na pumunta ka sa kanyang tahanan. No? Dahil sabi nga ng mga propeta, ito, sabi ng mga propeta ito, hindi ko sinabi, mahala kayo, masaktan kayo. Sabi niya, kapag hindi ka pupunta sa tahanan ng Panginoon, alam mo na yun ay araw ng pagtitipon o pananambahan at pagsamba sa ating Panginoon, wala kang Holy Spirit. Yan sabi ng mga propeta. So mabigat na bagay yun, pero yun ang sinabi niya. Ating mahal na propeta, mga kapatid. At hindi natin yung sinabi, kundi yun ay salita ng ating mahal na propeta. At hindi natin mapamagmalian yun. Dahil ang propeta ay siya ang bibig at tinig ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Now, sa gabing ito, ay tayo mag-uusap ng bigyan ko ng pangalit mga kapatid na ating pag-usapan. Disappointments happen to show victory. So sa gabi ito, hindi na tayo magpapatatagal mga kapatid. Bubulay-bulay tayo ng salita ng Panginoon bago tayo manalangin. Balikan natin ang ating binasa na napakagandang pangako ng Panginoon sa Israel. At hindi lamang ito para sa Israel, kundi para rin sa anak ng Diyos sa sandaubin ni Kristo. Nasabi ng Bible, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka, oo aking tutulungan ka, oo aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. So, sa pangako ng Panginoon na ito, malinaw na sinabi ng ating Panginoon na siya ang magpapalakas. Amen. At siya, sabi niya, siya ang tutulong, siya ang aalalay, hindi kaliwang kamay, kundi kanang kamay. So, ang Diyos gumagamit lagi ng kanang kamay, which is the power and authority of God. At, ang sabi ng Bible dito sa kasunod, aking dadali ng bulag sa daan na hindi nila nalalaman. So, kung bulag ka, at dinala ka ng Panginoon dito, nakaka-disappoint yun. Bulag ka na nga, dadaling ka pa sa daan na hindi nalalaman. Tama ba? Sabi niya sa mga landas na hindi nila nalalaman, ito ang pangako ng Panginoon naman. Sa mga landas na hindi nila nalalaman, pero sabi ng Panginoon ay papatnubayan ko sila. Kaya nga sabi ng mahal na propeta, hindi tinanggal ng Panginoon ang fire furnace, hindi niya tinanggal ang lion's den, kundi sinamahan ng Diyos doon sa fiery furnace. Sinamahan ng Diyos sa lion's den ang kanyang mga lingkod. Hindi niya inalis yung mga bagay niyo, kundi sinamahan niya. Kaya sabi ko nga sa inyo, na maraming gumagamit ng scripture na mali ang pagkakabigkas nila, pagkakaintindi.
Katulad nung sabi ko nga sa inyo na Psalms chapter 23 na akala nila dumadaan tayo sa valley of death. Tama ba? Pero ang sabi ng Bible, sa shadow, di ba? Ng valley of the shadow of death. Sabi niya gano'n, di ba? Shadow ng death. Hindi mismo sa death ka kasi anak ka na ng Panginoon, from death unto life ka na ngayon. Kundi shadow na lang. Kasi ang buhay natin, ito sabi ni Prophet, ito lang yung shadow. Kasi may real thing to come. At dumating na yun. At doon tayo nabubuhay sa pangako ng Diyos na tunay. Noong araw, di ba, pag sa sacrifice, yung mga hain na mga inalagaan. Pero ngayon mga kapatid, hindi na yun yung mga oxen, mga lambs, mga turtle doves, mga goats. Hindi na yun ang ilalagay mo ngayon sa altar, kundi ikaw na mismo ang hain na buhay na kailangang sunugin. Tama ba? Sabi ni John the Baptist, ang dumadating sa aking unahan ay may kakayanang magbautismo saan? Sa pamamagitan ng tubig. At yung pangalawa saan? Sa apoy. Na ano? Baptism of the Holy Spirit. Kaya tayo ngayon mga kapatid, hindi na susunugin na buhay na katulad ng tupa. Na literal na susunugin sa altar. Kundi tayo ay susunugin na ngayon, hindi na literal na apoy, kundi apoy ng Espiritu Santo. Tayo sa altar, sabi nga ni Prophet. Tayo na ang hain na buhay sa altar. Kung paano si Jesus Christ na perfect example o perfect sacrifice, ganon din tayo na mananampalataya. Tama ba mga kapatid? Kung paano si Jesus Christ ay katulad ng lamb na ginaid ng dove, ganon ka rin. Ano sabi ni San Pablo? Araw-araw tayong dinadala sa patayan, katulad ng isang lamb or sheep. Kung paano si Kristo, yung example natin, kaya ngayon, ganun na tayo, tayong mananampalataya. Imbis na literal, kasi napulyot ang literal. Di ba? Yung building, yun na sana ang, hindi talaga perfect will ng Panginoon. Sabi ni Brother Branham, ang totoong perfect will ng Panginoon ay yung tao na ginawa niya. Hindi yung building, may evidence. Kundi yung ginawa ng Diyos mismo, kamay ang gumawa niya ng ating Panginoon. It is, sabi nga ng mahal na propeta, ang earth na ito ay ginawa ng Holy Spirit. It is through the spoken word. Hindi yun ang original plan ng Panginoon, yung building. Yun lamang ay pinagawa sa tao, pero ang tunay na tatahanan talaga ng Diyos ay hindi doon sa building. Kasi alam ng Diyos na after that, mapupulyot yung building. Kaya ginawa ng Diyos, hindi yun, kundi yun ay shadow lamang dahil sa darating, ikaw talaga yung building ng Panginoon, ikaw talaga yung tahanan ng templo ng Panginoon. Although ginawa rin yung tahanan yung mga yon, tabernacle, temple, yung tent na yun, tumahan din ng Panginoon doon as Shekinah glory. Pero napulyot yun. Nakita niyo kung babasa kayo ng Bible sa Ezekiel, sa Isaiah, sa Jeremiah, ang sinasamba na doon ay Diyos-Diyosan. Yun ay shadow. At pagdating ngayon, hindi naman tayo bilang mananampalataya, hindi ka na sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangyari rin sa iyo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Katigasan ng ulo. Ay katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So nangyari rin yan sa atin. Kaya kailangan ng, hindi na katulad ng apoy na literal, kundi apoy ng Espiritu Santo para maglinis lahat ng bagay. Kahit maliit na bagay na germ, sabi ni Prophet, virus man yan, mga kalikuan, pati nga kalikuan kaya niyang linisin at ituwid. Now, sabi niya, I will lead them in paths that they have not known. Aking gagawing kadiliman ang liwanag sa harap nila. Yung kadiliman na, I will make darkness light before them. Sabi niya, and crooked things straight. These things will I do unto them and not forsake them. Ginawa ng Diyos pero hindi ka iiwanan. Bakit nga mga kapatid? Dahil sabi ng Bible, lahat ng bagay ay ginawa niya para sa kanyang pleasure. Now,
Sabi ng 2 Peter chapter 1, ito, sabi ng Bible. 2 Peter chapter 1 verse 3. Sabi niya, lahat ng bagay mga kapatid sa buhay na ito ay binigay na ng Panginoon. Ha? Yan ang sabi ng Bible. According as His divine power had given unto us all things. Sabi niya, according saan? Sa kanyang banal na kapangyarihan. Ang lahat ng mga bagay na naukol sa kabuhayan at sa kabanalan. So nakita niyo mga kapatid, ibinigay na ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa atin dito sa buhay. Sabi niya sa kabuhayan at hindi lang sa kabuhayan, kundi hanggang sa kabanalan. Kaya nga sabi niya dito, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kalwalhatian at kagalingan through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Hindi pala sa pagkatawag nating sarili, kundi sa pagkatawag ng ating Panginoon sa atin. Hindi natin tinawag ang ating sarili kasi nga, hindi natin kakayanin ang mga bagay na ito. Pero itong according as His divine power na binigay sa atin, sabi niya, pertain unto life and godliness, saan? Through the knowledge of Him, sa Kanyang sariling kalwalhatian at kagalingan. Yan ang pagkatawag sa atin mga kapatid. No, kaya nga napakaganda ng pangako ng Panginoon kasi lahat ng, sabi niya, everything we need in this life, for life and godliness, binigay na ng Diyos. At hindi lang kapangyarihan, kundi divine power. Yan ang binigay ng Diyos sa atin. Now, nung binigyan tayo ng ganyan mga kapatid, dahil banal ang pagkatawag sa atin, hindi ka lang tinawag na sinitsitan ka lang. Tama ba? Hindi ka lang tinawag dahil sa pangalan mo, kundi ang pagkatawag sa iyo ay banal na pagkatawag. Kaya ang utos ng Panginoon, dahil sa'y banal, maging banal ka rin. Now, ito ang sabi ng Bible. Kaya, kapag tinawag ka ng banal na pagkatawag, kahit ito ang mangyari sa iyo, sabi ng Biblia, ay moving forward ka pa rin. Ito mahirap. 2 Corinthians chapter 4, lagi na natin, alam na natin ito. Basahin muli natin. Chapter 4, verse 8 to 9. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9, di ba? Nakita nyo Israel, yun tumitipo, di ba? Nakita yung Israel, kapag nilabanan siya ng mga Arab countries, kabila-kabilaan, di ba? Kabi-kabilaan. Pero nananaig, nagtatagumpay. Ganon din sa mananampalataya. Kaliwat kanan yung dumadating sa iyo, pero nagpapatuloy ka pa rin sa pananampalataya. Sabi niya, pinag-uusig. Sabi niya, gayon may hindi pinababayaan, inilulog mo, gayon may hindi nangasisira. So nakita niyo mga kapatid, yung anak ng Diyos kapag dumadaan sa ganito, pero may pangako ang Panginoon, di ba? Hindi ka pa rin nasisira. Hindi ka pa rin nasisiraan ng bait, hindi ka nasisiraan ng ulo. Kalmado ka pa rin. Although minsan tumataas ang yung dugo dahil sa galit. Tama ba? Naiinis ka dahil natural sa tao yun, dahil nasa flesh ka pa rin. Pero mga kapatid, hindi ka tuluyang bumabagsak. Kaya sabi ng Bible, sabi ng, hindi ko nagkakamali sa Proverbs, ang anak ng Diyos, ang righteous man, bumagsak man yan ng 7 beses, 7 beses din makakabangon. Kaya nakita yung 7 church ages, 7 beses yan. Tama ba? Second pa to, nakabangon ulit. Sa una, bumagsak, nakabangon. Hanggang pang 7, nakabangon. Pangilan ang bagsak mo na? Lumagpas ka na ba sa 7? O kulang sa 8? Pero sabi ng Bible, bumagsak man siya ng 7 beses, babangon pa. Eh, sabi ng Bible. Now, sabi niya, sa verse 16, ito naman mga kapatid. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod
No. Because we faint not. Napapagod na ba tayo? Hindi pa dumadating yung Panginoon. Kasi kapag napagod ka na, hindi mo makikita ang Panginoon. Sabi niya, but though our outward man perish, sabi niya, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Dapat ganun. Although mihina ang katawan na ito, ngunit ang iyong kaluluwa, ang pananampalataya mo, katulad ni Abraham, tumatanda pero lalong lumalakas ang pananampalataya. Bakit ka mo? Ito, sapagkat ang aming magaang kapigatian, hindi pala mabigat na kapigatian, kundi sabi niya, light affliction. Nabasa niyo ba sa Bible niyo, light affliction? Which is, ano daw? Na sa isang sandali lamang, hindi pala matagalan, sandali lamang. Itong buhay pala natin ito, na binuhay natin dito sa ibabaw ng lupa, sandali lamang itong kahirapan na ito. Bakit ka mo? Yung darating kasi, hindi maikukumpara ang kaluwalhatian nun sa kaluwalhatian ngayon. Kala natin maganda na ito, hindi. Sabi ni Barbanam, this is just a negative side. Right. Meron kang positive side talaga. Yun talaga yung pinanggalingan mo. Nilagay ka lamang dito sa lupa para maging kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kapangyarihan niya dito sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan mo. At sabi niya, ay siyang gumagawa sa aming lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin, saan daw nagsisitingin? Hindi sa mga bagay na nakikita. O kasi tinitingnan natin yung hindi natin nakita. Nakita mo na ba yung langit? Sabi nga nung Brother Morris noon, may nag-share sa kanyang saksi. May saksi, siyempre, saksi ni Jehovah. Sabi, pag nakita mong saksi, siyempre, investigador siya eh. Jehovah's Witness. Ganun ba? May tanong ako sa iyo. Isa lang. Anong tanong niyo po? Nakita mo na ba ang Diyos? Ay, hindi pa? Sige, balikan mo. Pag nakita mo na yung Diyos, saka mo ako share ng salita ng Diyos. Kasi nga hindi niya alam na hindi niya pa pala nakita ang Diyos. Eh kung sa mananampalataya, sa totoong mananampalataya ng Diyos, nakita mo na dapat yung Diyos. Ha? Hindi nila. Siyempre, kapayagan, wala sa kanila yun. Pero sa atin, nakita na natin ang Diyos. Dapat nakita mo na ang Diyos. Ano sabi ni Barbanam, dapat na nakita mo siya, magkaroon ka ng experience sa ating Panginoon on the backside of the desert. Kakaiba yung experience. Kasi kapag yun ang nakita mo yung Diyos mismo on the backside of the desert, hindi ka titigil sa paglilingkod sa Panginoon. No? Sabi niya, balikan mo ako pag nakita mo na yung Diyos. Akala kasi siyempre sa denomination, wala pa talaga nakakita sa Diyos. Pero sabi ng scripture, dineclare na ng ama yan. Kanina doon sa anak, kung anak ka talaga, dineclare na talaga sa iyo ng ama yan. Bakit yung word nandito na mga kapatid? Hawak mo na. Ito yung printed word. John 1:1, siya yung nagkatawang tao sa pamamagitan ng word. At nagkatawang tao siya, nakita na ngayon ng panahon niya. Ngayon, nasa na siya? Nasa puso mo na ngayon. At yung isa na dito hawak mo. Hindi nga lang literal. Kaya dapat dalawa yung ano eh. Kung sa literal, di mo pa talaga nakita. Pero dahil may kapahayagan tayo sa pamamagitan ng propeta sa huling kapanahunan, nakita mo na ngayon ng Diyos. Now, sabi niya, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So, ang nakakita lamang mga kapatid doon sa things which are not seen are eternal ay ano? Ang nakakita doon ano? Yung sixth sense mo, which is your faith. Yan ang nakakita doon. Now, habang tumatagal kayo sa pananampalataya, ito naman ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi yung tumatagal ka sa pananampalataya na walang, diba? Minsan kasi ang tao kaya nangihimagod na, napapagod na sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi niya kasi
naunawaan ng Scripture. No? Ito sabi ng Galatians chapter 6 verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Sabi niya, huwag kang manghimagot sa paggawa ng mabuti. Di ba sabi ng Bible, do it what is right. Lalo kapag isa kang Kristiyano, gawin mong mabuti, sabi niya gano'n. Sabi niya dito, huwag kang mga pagod, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. So, ani, pag hindi ka pala napagod, yung mga napagod, wala na. Now, bakit nangyayari mga bagay nito sa 2 Corinthians chapter 4? Binasa natin mga kapatid. Alam na natin yan, Romans chapter 8, verse 28. Alam natin yan, di ba? For all things work together for good to them that love God. At nung panahon ni Lazarus, bakit nangyari yun? Sinabihan na siya eh, pero nagpahuli-huli pa si Jesus. Kaya na-late tuloy. Sabi nga sino ba si Martha, di ba? Kung naandito ka lamang, hindi sana nangyari yun. Pero kung papasahin niyo yung scripture dyan sa John chapter 11 verse 4, para pala saan? Sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan pala yun. Para pala sa glory of God. Diba nakita niyo yung bulan? Tama mga kapatid? Bible yung bulan? Ang tanong kay Jesus? Jesus, Rabbi, sino may kasalanan? Yung bulag o yung magulang? Ano ba? Kasalanan ba ng magulang na ipinanganak? Di ba may makakarinig kayo niyan, may rare disease yung anak. Ha? Na kumbaga 1% sa buong katauhan, ito lang pala may karamdaman ng tanong ng magulang, bakit ako pa? Bakit yung anak ko pa? Kasi hindi sa pagkakaalam ng salita ng Panginoon. Hindi nila alam. Pero sabi ng Bible, para sa ikaluluwalhati ng mga kasalanan. May mga ganung bagay. Na ito sabi ng mahal na propeta sa kanyang mensaheng Victory Day. Sabi niya, God lets disappointments happen to show victory. Oh, if we could only see that. See? You'd only see that these things that seems to be so bearing you. Hindi boring na. Sabihin, ano yan? Humming sound. Alam mo, lamok. Katulad yan. Ikot ang ikot. Niyayaan mo lang. Di ba naiirita ka? Tama? Kapag ganun ka lang, hindi sa iba. Kaya kung papak ka dyan, hindi, naiirita kapag may lamok. That is barring you. Ibig sabihin, yung langaw nga nagaganon-ganon, ginaganon-ganon mo lang mukha mo eh. Ibig sabihin ng, yan, word na yan. Hindi boring, barring. And upsetting you. Ano pala yung mga bagay na yun? Yung ganun-ganun pala ng mga insekto, katulad pala yan ang, sabi ni Prophet, they are trials. Di ba, pag may mga dumadag ng problema sa'yo, minsan naiinis ka. Nagkakaroon ka, sabi ni Prophet, and upsetting you. Na-upset ka. Di ba? Naiinis ka. Bakit ka mo? Kasi naguguluhan ka eh. Lately ko lang din nalaman na kapag may mga stress pala, yung nagkakaroon ka pala parang sa stomach. Parang hindi mo wala kung masusuka ka ba o yung pala yun. May mga stress pala. Ito, yung nakakainis, tama? Sabi nga yung ibig sabihin niyang word na yan, causes emotional distress. Di ba pag may mga trials na dumarating sa'yo, yung mga problema, minsan gano'n. Kaya yung tao, talagang sumasabog. Nalimutan yung comfort niya, yung word. Yan, nakakainis. Naguguluhan ka, nakakagulo sa'yo. Ikot ng ikot.
Hanggang sa gusto ko na papatay ko talaga yan. Yung mapapakali eh. Di ba? Sabi ni prophet ito, pakinggan nyo. They are things to stand still. Focus your glasses on the Word of God. Glasses. And speak the Word. And just walk forward. So nakita niyo ba ni Israel, sabi itong message niya to, yung babasahin sa may, dito sa message niya to, sabi niya, yun ang ginawa ng bayan ni Israel. Although umiyak na sila, nagreklamo na naman kasi lumabas na, ayan na yung mga Egyptians, yung dagat, wala nang tatakbuhan eh. Kaya nga sabi ni prophet, why cry, speak. Pero yun nga, pinabuka yung dagat, di ba? Sabi niya, just walk forward. That's all there is to do it. We get to a time we say, minsan daw dadating ka sa time na, God, I don't know what to do. I'm up against it. Sabi niya gano'n. Di mo na malaman yung gagawin mo. Sabi ni prophet. Ang sabi ni Barbanam, speak the word. Amen. Ang sabi niya, speak the word, Lord, I believe. And just start walking forward. God does the opening up of the sea. You just keep walking. See? Ang Diyos pala ang gumawa para mabuksan yun, mahating karagatan, at lumakad ka na doon. Ito pa, sabi ni Barbanam, the influence of another. Sabi niya, sometimes God lets the very props to be suddenly deprived of your sometimes God lets the very props to be knocked from under us. Ibig sabihin, idiomatic expression nito. Ibig sabihin ng ganito pala sa English. Eh, siyempre, props, di ba yung props yung may mga props, di ba? Yung props mo to. Kala ko ganun lang. Kasi may kasunod eh. To be knocked from under us. Yung mga bagay pala na, sabi niya, idiom pala to, no? Ibig sabihin pala, to be suddenly deprived of your foundation. Ibig sabihin na wala ka na suporta. Nawalan ka na suporta, mas nasira yung pundasyon, nawalan ka ng inaasahan. That is the meaning ng the very props to be knocked from under us. Hindi ko sabihin gano'n. Minsan daw, gano'n ang Panginoon. May sinusuporta ka, biglang nawala, nasira, nawala sa iyo. Di ba? Katulad ng deprived of liberty. Inalisan ng kalayaan. Kaya nakita niyan, di ba? Yung mga preso, inalisan ng kalayaan kasi nakakulong sila. So minsan, gano'n ang Panginoon sa amin. Sometimes God lets the very props to be, sabi niya, to be knocked from under us. Sometimes, He lets sickness strike us. He lets disappointments, heartaches strikes us. Sometimes, He does that to get you where you would be influenced by the gospel. Minsan pala, ginagawa pala ng Panginoon yan para titingnan kung ano yung influensya ng gospel sa iyo, ng salita ng Panginoon sa iyo. Kaya sabi niya, kasunod dito, ang sabi ni Barbanam, be wise enough to catch it. Malaman mo kung ano ba yung gusto ng Panginoon, kung bakit nagkaganon ka. Ang sabi ni Barbanam, sorry for the term, pero ito sabi niya, don't be stupid enough to walk away from it. Iba kasi pag nangyari na yun, aalis na. Hindi na maglilingkod sa Panginoon. Di ba? Sabi ni Prophet, don't be stupid enough to walk away from it. Anong gagawin mo naman? Ito ang sabi ni Barbanam sa kasunod niyang sinabi. Notice, Isaiah know that he must find something different. Di ba alam natin story ni Isaiah sa ibang sinabi ni Barbanam sa ibang message kahit sa Bible. May tinitingnan siyang hari. Tama ba? May example siyang hari. Pero ang hari, nag-fail. Sino na ngayon ang susundan niya ngayon? Kasi sino naka-influensya sa kanya eh. Sino na ngayon? Sabi niya gano'n sa ibang mensahe niya gano'n. Ni Prophet. Sabi niya, Isaiah know that he must
find something different. So anong kanya ginawa? So what did he do? He went to the temple. Yan pala, pag may problema ka ngayon, may pinagdaraanan ka ng mga bagay, you just went to the temple. Go to the temple. Nakita niyo may kaibigan si Hana? Hindi niya tinigilan yung panalangin hanggang sa mapagkamalan siyang lasing sa alak. Kasi nag-stammering lips na siya, sabi ni Barbara. Pero hindi niya alam, sabi ni Prophet, na yung babae na ito, meron daw isang kahilingan para mapawi ang kahihiyan. Magkaroon lamang siya ng isang anak at ibabalik niya talaga sa Panginoon. At tinupad ng Panginoon, mga kapatid. Ito sabi ni Prophet, he went to the temple, he raised up his hands, and he cried out to God. Kung babasahin ito sa Isaiah chapter 6, di ba? Sabi niya, and he fell into a vision, and as he fell into the vision, he saw God. Habang nandun siya sa templo, tinaas yung kanyang kamay, mga kapatid. Nagpuri siya Panginoon, tumawag siya sa Panginoon. Sabi niya, he fell into a vision, and as he fell into the vision, he saw God. Not on a throne down here, but lifted up, way up. Oh my. Sabi niya, his train was following him. Lifted up into the heavens. And he saw back and forth through the temple, seraphims flying. At anong ginawa ng seraphims, mga kapatid? Nilagyan siya ng, yung kinakanta natin, Speak My Lord, di ba? Di ba? Call of fire. Touch the prophet's lips. Dilinis siya, mga kapatid. Yun ang ginawa niya. Kahit may inaasahan siya, may inaasahan ka, anong gagawin mo? Pupunta ka ngayon sa temple ng Panginoon. Doon ka magmamatawa sa Panginoon. Ipag-pray ka ng mga kasama mo sa church. Now, bakit nangyayari, mga kapatid, yung mga bagay na yan? Kasi minsan hindi mo naisip yung Panginoon. Ito ang sabi ng propeta, why it happens. The resurrection of Jesus. Sabi niya, when you get to thinking about Him, o si Jesus, sabi niya ganun, ibig sabihin si Jesus, that's when He appears. Kapag hindi mo kasi iniisip, hindi mo siya dadating. Hindi mo nakikita. They were talking about Him when He appeared. Ito yung sa Emmaus na dalawang naglakad. Nakakala nila, tapos na ang lahat. Pero kahit tapos na ang lahat, mga kapatid, ang pinag-uusapan pa rin nila ay hindi kanilang mga sarili o kung anong mga bagay, kundi ang pinag-uusapan nila, mga kapatid, yung nangyari kay Jesus. Si Jesus pa rin. Kahit wala na si Jesus, akala nila tapos na. Pero si Jesus pa rin pinag-uusapan. Kaya, habang pinag-uusapan nila, sabi ni Branham, sumabay si Jesus at nagpakita si Jesus. Ito, sabi niya, they were talking about Him when He appeared. And that's the reason, maybe, He doesn't appear to so many of us. Ito ang sabi ni Prophet, bakit minsan hindi daw sa mga marami sa atin, ay hindi nagpapakita si Jesus. At ito, lahat ng churches na kita ko, ito talaga lagi, kahit dito. Wala exempted. Hindi tayo exempted dito. Lahat tayo dito, biktima. Kahit anong churches na punta ko, lagi may ganito. Ito, sabi ni Prophet, we talk too much about other things instead about Jesus. Yan pala yun. Kaya pala hindi nagpapakita si Jesus, we talk too much about other things instead about Jesus. Imbis na si Jesus ang pag-usapan, kung ano ang pinag-uusapan after service. Kaya hindi nakikita si Jesus at hindi nagpapakita si Jesus. Ito, binanggit niya dito, maybe we're talking about trading cars. Hindi ako nagsabi nito, si Branham, The Resurrection of Jesus, 1954. Research mo lang. Maybe we're talking about trading cars, something else, or the washing. What kind of soap powder do you see? Ayan, nasabi ni Prophet dyan.
What kind of soap powder do you see? Listening to the radio and some kind of nonsense. Yan pala hindi nagpapakita. That's the reason he doesn't appear. Sabi niya, if we just keep our minds on Him. Sabi niya, Psalms 119, buksan natin ang Bible. Ito dapat ang meron sa isang mananampalataya. 119. Ito dapat ang nasa mananampalataya. O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. Yan pala dapat para mag-appear si Jesus sa iyo. Buong araw. Kaya nga, kung babasahin siya dyan, dito sa Joshua, di ba? Alam natin to. 1:8. Ayan, no? The book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Day and night pala. Diba? Hindi lang gabi, kundi day and night. Kaya pag may pagkakataon, mabilis na ngayon, hindi na katulad ng araw na kukuha ka ng Bible mo para magbasa. Diba? Eh kung nandun pa sa istante mo, sa cabinet mo, kukunin mo pa. Eh ngayon, nasa cellphone na eh. Di ba mabilis na lang kasi ang cellphone, may iwan mo ang Bible, hindi mo iiwan ang cellphone mo. Tama? Kaya mo na yan, may basa na ako. Pero cellphone, hindi mo talaga iwanan yan. Yan ang katotohanan dyan. Kahit naiwanan mo, nahabulin mo, babalik ka pa sa bahay mo, yung Bible hindi. Mas mahalaga ang cellphone ngayon kaysa sa Bible. Yan ang totoo niyan. No? Ay, naiwanan ko yung Bible. Dahil Sunday, dahil Wednesday. Kaya tayo nga, di ba? Binigyan din tayo ng wisdom pagdating sa bag. Ibang pang-araw-araw, iba yung pang-araw ng church. Tama ba? Ang problema, nakalimutan mo, nadala mo yung pang-araw-araw mo. Di wala nga naman Bible ka naman doon. Kaya, sa mga churches ngayon na hindi natin katulad, sinasabi ko sa inyo, kahit wala kang Bible eh. Hindi applicable yung sinasabi ko sa kanila. Bakit ka? Walang Bible. Bakit? Meron kasi silang halos lahat ng puntahan ko niyan, may ganyan na. Buksan natin ang ating Bible. Ang nakabukas lang yung pastor. Yung nagbubukas lamang yung mga ngaral. Bakit? Bubukas ko pa ba? May nandun na makikita mo eh. Yung preacher, may makikita siya diyang screen. Ikaw naman, may makikita ka rin screen doon. Yung ibang pulpit nga nila, mayroon ditong screen. Di ba? Pinagaan masyado. Tinatamad ka magdala ng Bible. Wala kang Bible, huwag ka na magdala. Ando na yun. Di ba? Yung mga churches na punta ako ganyan. May mga malaki sila sa gilid. Kaya kung kahit hindi ka mag-download sa cellphone mo, sa tablet mo, sa laptop mo, makakabasa ka ng message prophet, makakabasa ka ng Bible, meron pang kanta doon. Kompleto yon. Di ba napakagaan na yung ginawa ngayon? Pero sa atin, hindi ubra yung ganun mga kapatid kasi ginagawa mo rin naman tamad ng kongregasyon. Pagbukas ng Bible, wala naman nagbubukas ng Bible eh, cellphone na eh. Kaya napaka-delikado ng bagay na yun. Kasi sa sobrang kagaanan ng buhay na ginawa sa panahon natin ngayon, akala mo nagbabasa na sa Bible, hindi naman. Kasi nagbabasa eh, naintindihan sana yung binabasa at nabasa. Di ba? Ang sabi dito, this book of the law, book of the law pa nga eh. Wala pa yung New Testament mga kapatid. Babasahin mo na araw at gabi. Law pa lang to. Wala pang New Testament. Wala pang message prophet. Ganon katindi. Ang babasahin mo, hindi book form, hindi ganito. Kundi scroll. At yung sa ibang parte ng Bible mga kapatid, di ba sinasabi to? May tagapagsalita. Makikinig ka talaga ng maigi kasi baka magkamali ka ng pag-aalay mo.
Tatandaan mo yung pag-aalaga mo sa mga tupa. Kung ilang taon na yan. Tayo, hindi na natin tatandaan yun kasi hindi na naman natin kailangan yun. Tapos na yun. Dadali mo lang Bible. Ha? Nakalimutan mo pa. Kaya ba mga kapatid? Pero yung sa panahon nito, nila Joshua, nila Moises, tatandaan mo kung ano yung iaalay mo. Ano ba yan? Viv offering? Sin offering? Baka mailagay mo yung sin offering doon sa weep offering. Ha? Nakalimutan mo yung iaalay mo, limang taon na pala ang required. 3 years old. Titingnan ng Levite siya, sabi ni prophet. Sabi ng Bible yun ha. Sabi ni prophet, titingnan. Ang aalay mo hindi pumasa. O paano yun? Ay dala-dala mo yun, dala-dala mo na yun. Inihanda mo na rin. Kaya anong ginawa sa New Testament, nang dinat na ni Jesus, maghihirap ka pa ba? Meron kang pera. Bibilin mo na lang. Sa sa'yo sacrifice. Kaya nagalit ang Panginoon. Kasi pinagaan eh. Kasi hindi talaga yun. Ang dadating talaga, yung perfect sacrifice is Jesus Christ na sana. Pero hindi matanggap ng tao. No? Sabi niya, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe. Paano mo nga ma-observe? Sabi niya, kundi yung pagbubulayan, araw at gabi upang iyong masunod, na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Paano mo masusunod kung hindi ka nagme-meditate o nagbubulay-bulay sa kanyang salita araw at gabi? Kasi wala kang binabasa. Diba, bigyan ka ngayon ng kautosan. Asan yung proof niyan? Sa yung katunayan, katibayan niyan. Wala kang nababasa, basta sunod ka ng sunod. Hindi naman ganun ang Panginoon. Kaya nagbigay siya nito para hindi ka na rin maligaw. At hindi lamang ito mga kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, yung nakasulat dito, ay sinulat na saan? Sa ulo, sa utak? Hindi, saan? Sa puso mo na dapat. Pero kailangan pa rin ito kasi hindi mo may lalagay sa puso mo, wala kang nababasa. Kaya mapalad na nagbabasa at nakikinig. Sabi niya, sabi San Pablo, hindi lang dapat, kundi si San Pablo, kalimutan ko na. Hindi lamang dapat tagabasa, hindi lang dapat tagapakinig, kundi taga-gawa. Now, sabi niya, sapagkat kung magkagayo iyong pagiginhawain ang iyong lakad at kung magkagayo'y magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So nakita niyo mga kapatid, kapag ino-observe mo pala ito, ginagawa, ang nakasulat dito, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Kung sinunod mo yung verse 8, sasamahan ka talaga ng Panginoon kahit saan ka pumunta. Pero pagbaliktad dyan, ano kasasamahan ng Panginoon? Di ba lagi nating sinasabi at sinabi ng banal na kasulatan na kapag hindi mo sinunod ang Panginoon at napunta ka sa calamity, tatawanan ka ng Panginoon. Kung paano siya natuwa na paramihin kayo, sabi na ito sa book of Deuteronomy, ganun din siya matutuwa na ubos kayo. So ganun siya, kaya nga tulos ang Deuteronomy. Law of life and law of death. Ganun na yung Bible. This is a law of life and law of death. Pag sinunod mo ito, buhay sa'yo. Pero pag hindi mo sinunod, kamatayan mo to. The same Bible, sabi ng prophet, na dumating sa atin, the same Bible na magsisira o wawasak sa mga hindi sumunod sa Bible na ito. Ganon din si Jesus. Yung sumunod kay Jesus, nakarating sa baptism of the Holy Spirit. Pero yung katulad ni Judas, hindi nakaabot. Pero pareha silang nakapakinig na salita ng Diyos. Kaya hindi unfair ng Panginoon na sabihin doon ng tao na, hindi ko narinig. No. Lahat ng means of communication sa huling panahon, ginamit na yan mga kapatid para sa salita ng Panginoon, para mailagay. Ano sabi na Acts chapter 2 verse 39? Diba salita nito makakarating saan? Sa malalayo pa, sa kaduluduluhan. Ngayon hindi mo narinig. Bakit? Di ba lagi ko nga sinasabi sa songbook, what then
Ano ginawa mo? Sabi niya, he told Joshua, he said, meditate on these things day and night. David said, I'll bind them on my bedpost. Sure, let them stay in. Sabi niya, let them stay in. Inside of you. Alin ang salita ng Diyos. And think of them. Capital T. Sino tinutukoy? Si Jesus, yung word. Di ba? Meditate upon them and that's when He appears. Yung pala kasi lagi mo nasa isip, hindi si Jesus, sino ba talagang dadating? Sa panaginip nga eh. Tama ba? Kapag ang huli mo daw napanood ay horror, di ba minsan napapanaginipan mo yan kasi yan daw huli mong napanood o naisip. Sabi ng science, di ba? Diba? Tama ba ako? Nakita niyo na ba yan sa ano? Ganyan mga sa internet. Kaya ganun pala yun. Kaya pala minsan may mga tao na binabangungot, meron na parang alam mo, napapanaginipan. Pero kung si Jesus pala, kaya pala day and night. Sa umaga at sa gabi. I-meditate mo salita ng Panginoon para siya pala yung makikita mo, siya yung magpapakita sa iyo. And if you notice, it's when you are discouraged. Pakinggan niyo mga kapatid. Pansinin, sabi niya gano'n. It's when you are discouraged, that's when the devil can really put it on you. That's when he gets you. If you come to the church and say, well, I don't know. Dapat hindi ka naman pagpunta mo sa church. Ba't ka pumunta sa church? Hindi ko alam eh. Ba't ka nagpabautismo dyan? Hindi ko alam. Kasama lang ako sa ang lola ko. Kasama lang ako ng nanay ko. Kung sino man. Dapat alam mo yung tinanggap mo. Sabi niya, if you come to the church and say, well, I don't know whether I'll ever get any better or not. I've been prayed for twice. Pinanalangin na ako ng 2 beses pero parang hindi ko alam kung ano ba, gagaling ba ako? No? Pinanalangin ko na sa Panginoon pero parang hindi ko yata makukuha eh. Tandaan natin, sabi ni Barbanam sa karamdaman, minsan yung pagaling ka na, dun lumalabas yung worst na senaryo. Parang minsan kapag ka namamaga, lalo namamaga. Yung pala pagaling na. Kung nagbabasa kayo message yung prophet, din yan. Kung kailan malapit na yung victory mo, minsan doon nagpapakita yung kalakasan ng kaaway. Nakala mo talo ka na. Oh my, sabi niya gano'n, you might as well go home. Yan, ganyan. Pagka ganyan pala ang katwiran mo, sabi niya, you might as well go home, that's all. Eh, hindi ko alam eh. Pumasok ka sa church, hindi mo alam, ano, magkakaling ba ako di sa pinalangin mo ganito? Ipinadala ko bang prayer request? Tuto pa rin kaya ng Panginoon? Hindi ko alam eh. Pagka ganyan pala, sabi ni prophet, you might as well go home. Uwi ka na lang, bye. Di ka pala sigurado eh. Nakita niyo si Gideon Bello, di ba? No? Kasi natatakot. Uwi na kayo. Kasi hindi kailangan ng Diyos ng marami. Di ba sabi nga ng prophet, hindi kailangan ng Diyos ng quantity. Ang kailangan ng Diyos ay yung quality. Diba alam naman natin yung kasabihan ng aking quality over quantity. Dami-dami nga eh. Hindi naman pala mapapakinabangan. Kaya ang ginawa ng Diyos, 300 lang pala kailangan na. Para i-subdue yung kaaway na napakarami. Nakita niyo Israel, ang isang Israelites, di ba? Isa laban sa ilan? Sabi ng Bible, 1,000. Ganun ang capacity nila. Now, sabi niya dito, you might as well go home, that's all, but when you can cast that aside, kung kaya mo daw yan, isang tabi, sabi niya, God don't want you to be frowning. Sabi ng frowning, confused, o nag-worry, nakasimangot, o nakakulot ng loob. Ayaw ng ganun ng Panginoon. Nagaling pa kaya ako? Hindi ko alam eh. Naganon ka. Ayaw pala ng Diyos ng confused or frowning. Anong gusto ng Diyos?
God wants you to be happy. Gusto ba ng Diyos na lagi tayong masaya? Kunti lang nag-amen. Naka-frowning kayo? Or confused kayo? Ay, ng Diyos na gano'n. Ang gusto ng Diyos ay, sinabi nga yun ng ano eh, yung senador, gusto ko, happy ka. Eh, namatay na. Namatay na, di ba? Di ba? Buhay pa. Lumabas daw yung dinosaur, buhay na daw yun eh. Gusto niya daw happy. Pero ito ang sabi ng mahal ng propeta, God wants you to be happy. Tama ba? Ito ang kasunod, pakinggan niyo mga kapatid. The human heart was made to be happy. Hindi pala malungkot. Pero sabi ng mahal ng propeta ito, maniwala kayo hindi. Nasa sa inyo naman yan. Pero hindi pwedeng hindi rin kayo maniwala sa mahal ng propeta. Bakit siya yung sinugo eh? Hindi pwedeng hindi ka maniwala rin. Dahil siya mensahero ng Panginoon para sa iyo. Pakinggan niyo kasunod. Worry will cause cancer. Pero sinerge ko kung totoo ba sa scientific world. Not directly pala. Not directly. But, ay gano'n. Siyempre, tinitingnan din natin kung may sinabi ng prophet according to the science. But, long-term stress can create in the body tumor growth or develop cancer. Yung pala, in long term, pag ganun ka lagi. Kaya ayaw nga ng Diyos ng confused ka o nag-worry ka. Gusto ng Diyos ay happy ka. Kasi worry will cause cancer. Ito pa. Sabi niya, temper will cause cancer. Yes, sabi ni prophet. Serious comment. Sabi niya, not directly, but can trigger healthy cells to become a tumor. Yun lang pala, not directly, pero habang tumatagal, magkakasakit ka talaga ng gano'n, titrigger. Kakaroon ka talaga. Kaya sabi ni prophet, temper will cause cancer. Sabi ni prophet, don't never be upset. Emotionally disturbed, disappointing. Negative event, kaya sabi ni prophet, huwag mong piliin yung negative side, kundi doon ka sa positive side. Laging, may trials na may karamdaman. Ito na naman, ayoko na, sawan-sawan na ako sa buhay. Hindi gano'n ang isang Kristiyano. Paano ka magkakaroon ng victory kung doon pa lamang tapos ka na ngayon? Paano mabubuhay si Kristo sa'yo as a mighty conqueror kung ikaw ang kinonquer ng kaaway? Hindi natin hawak ang beat. Message prophets ng The Bridge between 7 church ages and 7 seals. Sabi niya dyan, ikaw may hawak na sword. Yung hawak mong sword is the Word of God. At yung kaaway, may hawak din sword. Kung nanonood kayo ng fencing, minsan daw naglalak yan. Ganon. Yung sword mo nakatutok doon sa puso ng kaaway. At yung sword niya nandun din sa puso mo. Pero sabi niya, kailangan doon ng strong hand. Ano yung hand? Hand of faith. Na may tusok mo sa kaaway mo. Yung dala-dala mong word. Para mapatay mo siya. Kasi kapag hindi, mas malakas siya, ikaw ang matutusok sa puso, patay ka ngayon. Patay yung pananampalataya mo. Kaya sabi ni prophet, don't never be upset. Wag, yung pagka-sinerge nga niya, sabi nga niya, emotional disturbed, disappointing, negative event, gagalit, yamot, nababalisa. Yan. Hindi lang English na, pala Tagalog. Kunting ano lang, sabog. No? Hindi hawak mo ang beat. Hawak mo yung Word of God. Tama ba mga kapatid? Hawak mo, nasa kamay mo. At hindi lang yan pinanatili sa kamay mo ang Word of God, kundi ipinalagay sa puso. Kasi kapag nakasulat na sa puso mo mga kapatid, lalabas yan yung Word of God na nasa puso mo.
Kung ano yung character ni Jesus, inilagay na sa iyo. Dapat ang lalabas dyan, character ni Jesus. Now, sabi niya, just walk in His love. Amen. Knowing that you're walking in Him and nothing can harm you. Saan ka lumalakad ngayon, mga kapatid? Sabi ng Romans, ng Book of Romans, hindi ka na lumalakad ngayon. Saan? Saan? Sa flesh. Saan ka na ngayon lumalakad? Sa Espiritu. Hindi pwede sa flesh. Kung hindi ka isa kang mananampalataya, lumalakad ka ngayon sa Espiritu na may kasamang katotohanan. Tama ba? Sabi niya gano'n, and nothing can harm you. There's nothing can harm you. There's neither powers, things present, things future. Nothing can separate us from Him. We're in Him. Di ba? Romans chapter 8, verse 35 hanggang 39, nandiyan yan eh. Who can separate us from the love of God? Nagutuman ba? Wala kang pera? May sakit ka? Karamdaman ka o anong problema mo sa buhay? Yan ba ang magpapahiwalay sa'yo kay Kristo? Ngayon, ang umiwalay kay Kristo dyan, yung mga hindi tunay na anak ng Diyos. Pero ang tunay na anak ng Diyos, mga kapatid, hanggang sa huling hininga ng buhay, hindi yan naalis sa Panginoon. Dito sa lupa, magse-separate lamang sa atin ang hininga natin. Sa mahal mo sa buhay. Pero ang kaluluwa mo, mga kapatid, may paglalagyan yan. Ngayon, kung tumigil ka na dito sa lupa pa lamang, iba rin yung paglalagyan sa iyo. Now, sabi niya, and we never come in by, pakinggan niyo mga kapatid, and we never come in by our own will. Di ba yung binasa natin 2 Peter chapter 1, verse 3, di ba? Hindi sa ating kalooban tayo napunta dito. Tama ba? Sabi niya, He by choice elected us and brought us in to Him. Amen. Sino nagdala sa atin? By election. Sino? Si Jesus Christ. O yung Panginoon o yung Ama. Siya ang pumili. Hindi natin pinili na pumunta dito. Kasi hindi naman tayo naghanap sa Diyos. Sabi ng Bible, kundi ang Diyos ang naghanap sa atin. Kasi katulad tayo ni Adan, kapag may nagawang kasalanan, nagtatago na tayo. Hindi na tayo magpapakita sa Panginoon. Ugali ng tao yan. At kapag kaganyan ng mga kapatid, hindi pa nga Diyos ang naghahanap sa'yo, nagtatanong, yung tao pa lang, gumagawa ka na ngayon ng covering. And that is your religion. Yan sabi ng prophet. Di ba? Covering mo na siya ngayon. Gumagawa ka ng religion. Nagkakatwiran ka na ngayon sa tao kasi nagtatago ka nga. Kasi may ginawa ka mali. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi kayo nayaan sa ganon. Na kahit sinners ka pa, sabi ng Bible, iningatan ka na ng Panginoon. Kasi pag hindi ka iningatan doon, hindi ka makakarating dito. Kaya sabi kaya kung titingnan yung buhay ni Barbanam, kung, ha? Di ba sa US, pagdating ng 18, di ba? Mag-serve sa military. Nung pinag-serve pala si Barbanam nung time na yon at namatay, wala pala sanang 1963 na bababa ang Panginoon na ibibigay sa kanya ang kanyang espada o sword. Walang revelation na darating, pero hindi na yan ng Panginoon. Kaya nga hindi sinabi ng Panginoon kung kailan siya darating at pagpapakita. Kasi may timeline ng Panginoon, may sariling oras ng Panginoon na hindi natin alam. Kaya hindi na yan si Barbanam na papunta doon, kundi magliwaliw. Pumasok sa ibang trabaho. Hindi siya ma-enlist doon sa military. As a reserve, sabi nga nila, pagka tinignan mo yung buhay niya. Kasi kung namatay siya doon sa gera, dinadala sa gera, yari siya ngayon. Wala tayong mensahe ngayon. Mamamatay si Barbanam. Pero hindi na yan ang Panginoon. So nakita niyo mga kapatid, hindi na yan ang Panginoon. Sabi niya, He by choice elected us and brought us into Him. So it's His business. Hindi na pala natin business. Business ng Panginoon. To take care of what He took Himself. Kung ano pala yung kinuha ng Panginoon, ikaw ang kinuha ng Panginoon, karapatan pala ng Panginoon at business ng Panginoon para ingatan ka.
Ayan. No man can pluck them from my Father's hands. Because He's the greatest of all of them. John chapter 10, verse 28 hanggang 29, mababasa niyo dyan. It's the Father who takes care of it, who's got any more power than God. May kapangyarihan pala ang Diyos. So what kind of a power have you got over you to take care of you? Ano daw meron kang kapangyarihan na sa iyo? What kind of power have you got over you to take care of you? Tapos sabi ni Prophet, the whole powers that created the universes. Ang kapangyarihan pala na lumika sa universes, hindi lang universe. No? Universes. Kaya sabi ni Prophet, Amen, that took the solar system and ay, gano'n. Kaya yung word niya. Kaya magulat. Blew like that. And every star went to its place. Yan pala yung kapangyarihan na nasa iyo ngayon. Sure, and He watches over you. Amen. That's the kind of a Father we have. Yan pala yung isang uri ng Ama na nasa atin. Imagine that. Who created the universes? Full power, sabi niya, what kind of a power have you got over you to take care of you? Yung pala yung gumawa pala ng universe, mga kapatid. Hindi lang universes, galaxies pa, mga kapatid. Yung pala yung nag-iingat sa iyo. Kaya pala yung mga disappointments na yan, mga karamdaman, mga kung ano man dumadaan sa ating mga kapatid. It's barring you, sabi ni Prophet. Na naiinis ka na minsan, bakit ito na naman? Ngayon na naman? Ikaramdaman na naman ako. May hinahanap na naman akong problema. Nakatulad ng langaw na nang-istorbo sa'yo sa pagtulog, parang gano'n. They have trials, sabi ni Prophet. Yung pala magpapakita pala ng kapangyarihan. At pagtatagumpay para sa iyo. Para sa yan, sa ikaluluwalhati ng Ama na nasa langit. Bakit? Ganyan pala ang isang uri ng Ama na nasa iyo. Yan ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Kaya sabi niya disappointment happens, pinapayagan ng Panginoon mga bagay na yan. Sabi niya gano'n, para ipakita na siya ang Ama. Siya ang nagbabantay sa iyo. Siya ang nag-iingat sa atin. Tama ba? Kaya nandiyan pala yung mga kapatid. Minsan pinapadaan ng Panginoon natin buhay dyan. Minsan, parang hindi mo hindi mo malaman kung ano mga gagawin mo, pero ang Diyos nandiyan pa rin. Sabi nga ng mensahe natin, mahal na propeta, pangawakan mo lang ang salita, just speak the word. Lord, I believe. Sabi ni Prophet, that settles it. Kasi nandito tayo para sumampalataya sa Panginoon sa mga hindi natin nakikita. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, faith is the substance, that the things that we hope. Mga bagay hindi natin nakikita. Yan ang pananampalataya. So, salamat sa ating Diyos sa gabing ito, sa kanyang mensahe sa atin. Bago tayo manalangin, awitin natin ang Christ is the answer. Christ is the answer. Yeah.
itong mga pinadala na prayer request. Pakisama sa prayer ng Diyos ang magkaloob ng kagalingan sa aking karamdaman sa diabetic at sa liver ko na may nakita na bukol sa loob ng liver. At ang Diyos din ang mag-provide ng pangailangan sa mga reseta. Sa Diyos ko binabalik ang kapurihan ng salamat. Ito yung prayer request ng Brother Jose. Isama natin sa panalangin ng bagay nito dahil walang imposible sa ating Panginoon. Tulad ng ating bulay-bulayan kanina. Pakisama po sa panalangin ng pag-alis nila mama at papa papunta sa Tarlac na ingatan sila sa pagbiyahe at sa katatagan ng aming pananampalataya sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ito ay prayer request ni Brother Jared. Kasama natin sa panalangin. Pakisama po kami sa panalangin sa po na aking makasama sa pagpunta namin sa Bicol sa darating na Monday na Diyos ang siyang mag-ingat sa aming biyahe at maging pagpapala sa lugar na iyon. Sa Diyos po ang matas na papuri. Ito ay prayer request ni Brother NJ. Sama natin sa panalangin. At magsama rin kami sa panalangin mga kapatid sa aming mga pangailangan at pag-iingat sa aming mga anak na Diyos ang mag-iingat sa school. Yun din sa mga kapatid din natin na may mga anak din na nag-aaral pero mga nasa college na sama rin natin sila sa panalangin na pag-iingatan nila sa school. So, yung aking panalangin lagi. Kahit hindi sa school, sa trabaho, pero patuloy ko rin pinapanalangin na pag-ingatan kayo ng Panginoon sa pagtatrabaho nyo. Dahil dahil sa panahon ngayon, napaka-fast ng mga krimen, di ba? Tiwala at pananampalataya lang natin ay sa Panginoon. Hindi lang sa pagtatrabaho nyo, kahit sa bahay, na ang Diyos ang patuloy na mag-ingat sa atin. So, patuloy natin panalangin ng bawat isa sa atin sa gabi ito. Tayo luluhod sa ating Panginoon, tayo magiging natin.
pauses na tayo dito. Kaya manalangin sa ating Diyos, Lord, kami nagpapasalamat mo sa kabutihan at kadakilaan sa amin. Minsan may mga pagsubok, Lord God. Ngunit alam namin, Lord God, ito all things work together for good to them that love us. Lord, kahit mahirap man, Lord God, ang aming paglalakbay sa pananampalatayang ito, ang iyong kamay, Lord God, ng takwiran ay patuloy na umantabay sa amin. Lalo nga po, pinapatubayan mo kami, Lord God, sa lahat ng bagay. Lord, nawa, ang aming pananampalataya patuloy na lumago at tumatago, Lord Jesus. Lord, huwag mong hayaan na may waglit namin ang iyong banal na salita araw at gabi. At araw at gabi namin itong pagbulay-bulayan sa aming puso. Lord, tulungan mo kami na maging matagumpay, mananagumpay, Lord Jesus, sa pananampalataya nito. Makita ng bawat isa sa amin ang iyong kabutihan at kadakilaan na patuloy na ginagawa para sa amin. Papasalamat kami sa patuloy pag-ingat sa amin. Kahit na may mapagkukulang kami, Lord Jesus, at kakapusan, nandiyan pa rin ikaw, Lord Jesus, na patuloy na nagpupuno sa bawat isa sa amin. Lord, sa gabing ito, patuloy yung pag-ingatan ng bawat isa sa amin. At nawa sa bawat gawain namin sa dakong ito, ay patuloy mong pagdaluhin ng iyong pagpapala para sa ikalalakas ng aming mga Panginoon. So kami nagpapalik ng papuri at pasasalamat. In your sweetest name, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Something keeps holding me. Every day I see. Helping me faithfully to overcome my trials. Guiding me constantly. Giving me victory. It's a reality that something keeps holding me. Something keeps holding me. Hallelujah. Oh, something keeps holding me. Every day I see. He's helping me faithfully to overcome my trials. Guiding me constantly. Yes, Lord. Hallelujah. Giving me victory. It's a reality. Something keeps holding me. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Something keeps holding me. Every day I see. He's helping me faithfully to overcome my trials. Guiding me constantly. Giving me victory. It's a reality. Something keeps holding me. Amen. Nagdashuwar na din sa Diyos ang lahat ng pupot ng salamat. Kaya dadawon na sa isa pang dako ng ating Lord na magbabalik ng ating kaloob sa ating mag-uwinti. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks.
Dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo, ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang papulit na salamat, Lord God, sa gabing ito, sa kadakilaan mo, Panginoon, maging sa mga salita mo na aming napakinggan, Lord God, na habang tumatagal, Panginoon, hindi lamang ito nagiging makapangyarihan, Lord God, kundi nakikilala namin kung sino ka sa aming buhay, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na pagpalain mo po ang mga salita mo na aming napakinggan, na ito'y mahulog sa aming puso at may pamuhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga kaloob na ito na nalikom ng iyong mga anak, Panginoon. Dalangin namin na ikaw ang magpala sa mga bagay na ito upang mauwi ito sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo din nawa, Panginoon, ang mga bawat isa na nakinig, naway, Lord, dala namin ang makalakad ng aming Panginoon Jesus Kristo naming Diyos. Amen. Amen. Makakapula po ang bawat isa at tapos na po ang ating gawain, mga kapatid. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Bless you, brothers and sisters. Awit natin. Oh, I love you with the love of the Lord.